Kamusta kayong lahat? Welcome sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video kasi marami tayong ginagawa lately. Pero one thing is for sure, na-miss ko kayong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga pwedeng senyales, mga simptomas na pwedeng ang isang tao ay may problema sa kanyang thyroid gland. So, kung kayo ay interesado na malaman ang mga ito, tara samahan niyo ako sa video na ito. Ang ating thyroid gland ay isang maliit na tinatawag na butterfly shape o para itong korteng pakpak ng paru-paro sa ating leeg at ito ay maliit na organ lamang. Pero kahit ito ay maliit na organ sa ating katawan, ito ay very important sapagkat ang kanyang function ay importante at yon ay patungkol sa metabolism. Ang mga hormones na nanggagaling sa thyroid gland, yon ay ang T3 at T4, ay napaka-importante sa ating metabolism. Ang levels ng thyroid hormone sa ating katawan ang nagdedetermine kung gaano kabilis o kabagal ang ating metabolism o paggawa ng energy at paggamit ng energy sa ating katawan. Kaya ang mga pasyente na may problema sa kanilang thyroid gland, either bumababa ang kanilang thyroid hormones na aming tinatawag na hypothyroidism, o kaya naman yung mga pasyente na tumataas ang kanilang T3 at T4 o tinatawag naming hyperthyroidism, ang pinakasentral na problema ay ang pagkakaroon ng pagbagal ng kanilang metabolism sa mga pasyenteng mababa ang thyroid hormones o kaya naman sobrang bilis ang kanilang metabolism pag naman sila ay mayroong hyperthyroidism o mataas ang kanilang thyroid hormones. So unahin ko na yung hyperthyroidism o yung mga pasyenteng abnormal na matataas ang kanilang thyroid hormones. Ang mga pasyenteng mataas ang kanilang thyroid hormones or may hyperthyroidism ay mga pasyente na nawawalan ng timbang o kaya naman sila ay pumapayat at kahit in fact malakas silang kumain. Ito ay dahil sa sobrang bilis ng kanilang metabolism na yung kanilang kinakain ay nako-convert kaagad at nagagamit ang energy excessively o sobra sa pangangailangan. Kaya kahit malakas silang kumain ay hindi pa rin sila tumataba o kaya naman yung mga iba na mataas ang kanilang timbang ay bigla na lang nangangayayat. Kasama din ito, dahil mabilis ang kanilang metabolism, ay parang laging mainit ang kanilang pakiramdam. Kahit na nga sila ay nasa malamig na lugar o kaya naman gumagamit na sila ng aircon, nararamdaman pa rin nila na labis na mainit ang environment o surrounding o kaya naman sila ay pinagpapawisan kahit naka-aircon na sila. Tinatawag namin yan na heat intolerance. Isa pa sa mga simptomas ay ang labis na pagbilis ng tibok ng puso. Alam na natin dahil sa mga videos na ginawa ko before na ang normal na bilis ng tibok ng puso ay 60 to 100. So yung mga pasyenteng may hyperthyroidism, palaging mas mataas sa 100 beats per minute ang tibok ng kanilang puso. Minsan pa nga ito ay nagiging irregular na tinatawag naman naming atrial fibrillation. Kaya nga yung mga pasyente na nagkakaroon ng palpitation or pagkabog ng kanilang dibdib at laging matulin ang kanilang tibok ng puso o kaya naman sila ay may atrial fibrillation or irregular heartbeat, isa sa mga nire-request namin ay ang T3, T4 kasama na rin doon ang TSH. Again, ang T3 at T4 ay mga thyroid hormones, ito ay nasusukat sa dugo. Sa mga babae naman, dumadalang ang kanilang menstruation or in fact ito ay nawawala at ang tawag namin dito ay amenorrhea. Isa pa sa mga simptomas na pwedeng mangyari kung isang tao ay may hyperthyroidism ay ang madalas na pagdumi. In fact, nagkakaroon din na para sila nagkakaroon ng diarrhea at kahit anong gawin ay wala naman itong cause. Ibig sabihin, kahit uminom sila ng antibiotics, hindi pa rin ito nawawala. At isa sa mga dahilan ng chronic diarrhea o pangmatagalan ng pagkakaroon ng pagkakasira ng tiyan ay ang hyperthyroidism. Ang mga pasyente na may hyperthyroidism ay nahihirapan ding matulog kasi nga mabilis ang kanilang metabolism. So kahit yung kanilang pag-iisip, kaya isa sa mga manifestations nito ay ang pagkakaroon ng insomnia o nahihirapang matulog. Nandoon din yung panginginig. Isa sa mga test na aming ginagawa ay pinapa-extend namin ang kanilang kamay katulad nito at tinitignan namin kung ang kanilang mga daliri ay mayroong panginginig o tinatawag naming tremors. Ang mga pasyenteng may hyperthyroidism din ay parang laging magugulatin, lagi silang kinakabahan at parang kaunting tunog lang, for example, ay lagi silang nagugulat. Sa mga pasyente ding may hyperthyroidism, ito, I'm sure maraming nakakaalam sa atin, ay nagkakaroon sila ng parang laging dilat yung kanilang mga mata at pwede rin itong medyo lumuwa at tinatawag namin itong exophthalmos.
So yung mga parang laging nakadilat o kaya naman yung mata nila ay lumuluwa, isa sa ating mga iniisip ay ang pagkakaroon ng hyperthyroidism, particularly yung isang cause ng hyperthyroidism na tinatawag naming Graves' disease. So kung kayo ay may mga ganitong simptomas, posibleng mayroon kayong hyperthyroidism. By the way, whether hyperthyroidism or hypothyroidism, pwedeng lumalaki ang thyroid na tinatawag nating goiter, pero yun ay mas nakikita sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. Hindi rin ibig sabihin na wala tayong nakikitang goiter o hindi lumalaki ang thyroid gland ay wala ng hyper or hypothyroidism. Maraming mga patients na wala namang goiter and yet mayroon silang signs and symptoms ng hyper or hypothyroidism. Yung hypothyroidism naman, hypo meaning low, so ibig sabihin nun, mababa ang kanilang T3 at T4 o ang kanilang mga thyroid hormones. Ang mga simptomas nito ay kabaligtaran naman ng mga pasyenteng may hyperthyroidism. Kung yung mga pasyenteng may hyperthyroidism ay nawawala ng timbang, ang mga pasyenteng may hypothyroidism, kahit konti na lang ang kanilang kinakain, ay nag-gain pa rin sila ng weight o bumibigat sila dahil bumabagal nga ang kanilang metabolism. Nagkakaroon din sila ng tinatawag naming cold intolerance. Kahit mainit na nga, sila pa rin ay giniginaw or parang nilalamig. So kung kayo ay madaling lamigin, kahit sa tingin ninyo ay pinagpapawisan na nga yung mga ibang tao sa inyong paligid, posible na mayroon kayong hypothyroidism. Isa pa sa mga nakikita naming simptomas, bumabagal ang kanilang tibok ng puso. Tapos kung yung mga pasyente na may hyperthyroidism ay parang lagi magugulatin, yung mga pasyente namang may hypothyroidism ay depressed ang kanilang mood. Mas mabagal silang gumalaw at parang laging walang gana. Sa kanilang mga balat, ito ay natutuyo at pwedeng numipis pa ang kanilang mga buhok at ito ay nagiging coarse and dry or parang magaspang at minsan ay pwede pang maglagas. Ang mga pasyenteng may hypothyroidism din ay nagkakaroon sila ng tinatawag namin pretibial myxedema. Yung kanilang mga paa ay parang namamanas pero pag ito ay pinindot ay ito ay hindi lumulubog. Yun ang pagmamanas ng pretibial myxedema ng hypothyroidism. Hindi ito katulad ng pagmamanas na aming nakikita kung ang isang pasyente ay may sakit sa puso, sa bato, o kaya naman sa atay, kasi pagmamanas nila, pag pinindot, iyon ay lumulubog. Kung kayo ay may simptomas at mga senyales na aking nabanggit na pwedeng mayroon kayong problema sa thyroid, the best thing to do ay magpatingin sa inyong doktor upang kayo ay matest. Ano nga bang mga test ang aming ginagawa para malaman kung ang isang tao ay may problema sa kanilang thyroid gland? Unang-una, yung nabanggit ko na kanina, yung pagtetest sa dugo. Iyon ay yung mga T3, T4, at TSH. Ang mga test na ito, hindi nito kailangan ng fasting. Ito ay tinetest. So sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, mataas kaysa sa normal ang kanilang T3 at T4. At pangkaraniwan, mababa ang kanilang TSH. At kabaligtaran naman sa mga pasyenteng may hypothyroidism, mababa ang kanilang T3 at T4 at mataas naman ang kanilang TSH. Sa mga imaging, pwede rin kami mag-request ng ultrasound. Sa ultrasound, makikita doon kung malaki ang thyroid gland o kaya naman may mga cyst, may bukol o kaya may mga nodules, yung mga nakakapa dito sa leeg. Pwede rin kami mag-request ng nuclear scan. Sa nuclear scan, hindi lang makikita kung lumalaki ang thyroid gland. Makikita rin sa nuclear scan kung ang pasyente ay pwedeng may hyper or hypothyroidism. Sana ay meron tayong bagong kaalaman tungkol sa mga problema sa thyroid gland. At next time, pag-uusapan naman natin, although may ginawa na akong video tungkol sa mga pagkain na pwede at dapat para sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, sa susunod, gagawa ako ng mas detalyadong video at i-include na natin yung mga pasyente namang may hypothyroidism as well. By the way, maraming salamat sa pag-subscribe. If it's not too much to ask, yung mga hindi pa natin subscriber, please subscribe to this channel. Pa-share na rin ng mga videos na aking ginawa at marami na rin akong mga nagawang videos, especially tungkol sa tibok ng puso na pwede po ninyong panoorin. At maraming salamat sa pag-comment. Ituloy lang natin ang mga comments. Binabasa ko yan nearly isa-isa at sasagutin ko rin sila. Again, maraming salamat sa panonood ng video na ito at magkikita tayong muli.